Son of God and living Word, Jesus, Jesus, you're all I want. Wonderful Counselor, mighty God and Prince of Peace, Jesus, Jesus, you're all I want. Worthy, you're worthy, you are so worthy, 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 worthy of all glory. Faithful, you're faithful, you are so faithful, faithful, faithful to me. Jesus, my Jesus, Son of God and living Word. Jesus, Jesus, you're all I want.
holy. You are so holy. Faithful, you're faithful. You are so faithful, faithful, faithful to me. Pagpapala ng Diyos ay nakadepende sa pangako niya sa iyo. Gusto niyo magtagumpay ang inyong mga anak? Simple lang. Maglingkod kayo sa Panginoon na hindi yan trabaho. Maglingkod kayo sa Panginoon, hindi yan duty. Maglingkod kayo sa Panginoon dahil buhay nyo, hininga nyo. Pagkakataon nyo yan, ng reward na yan ay inyong ma-enjoy. People need the Lord. Madilim na kahapon, nangusap kang may kaliwanagan, ang damay na masam. Mundo man ay mag-iwan, ako'y di mo pababayaan, magpagkailanman. Isipin man ang kalawakan, di ka kayang hawakan. Pinili mo ako, tahanan mo. Ako'y sumasamba sa'yo,
nang iba, O Diyos, sa buhay ako'y sumasamba sa'yo ng buong buhay ko. Ang puso ko'y naging dambana mo. Wala nang iba, O Diyos, sa buhay ko. Wala nang iba, O Diyos, sa buhay ko. Amen. Talagang sadya po na ang Panginoon ay dapat mahalin. Sabi ng Matthew 22, di ba? Love God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. Kaya nga po ang ating pong mga pinag-uusapan dito is all about pursuing, it's all about press on toward perfection. No, pursuing to perfection. Itong process ng perfection na ito, na kung saan na ating pinagninilayan sa Hebrew chapter 6, na kailangan it takes a lot of love from God to do it. Kasi, di ba sinasabi nga ng 1 John 5:3, di naman mahirap sundin ang kalooban ng Diyos. Pagdating na naman sa Romans 8 verse 5 and hanggang 7, na di madali parang at di kayang sumunod. Kung mapapansin nyo po, parang magkabalinto na ang dalawang salita na yan, no, yung sinabi ni Apostle John at yung sinabi ni Apostol Pablo, parang magkabalinto na yan, magka-opposite talaga. Kasi ang pinag-uusapan dito, yung isa ay karnal na nagmamahal at yung isa naman ay spiritual na nagmamahal. Nagmamahal talaga sa Panginoon spiritually with purity. Yung isa naman ay nagmamahal sa karnal na paraan. Kaya kahit kailan di nila kayang sumunod sa Diyos. At yung isa naman, di mahirap sundin ang kalooban ng Diyos. Kaya may kita mo na mga kapatid, kaya kailangan po talaga ng tama at pure na encounter ng Panginoon sa iyo at sa akin. Kailangan po talaga ng pure encounter. Kailangan po talagang dapat manumbalik, manikluhod sa Diyos kasi hindi mo kayang sumunod sa paraan mo lamang. Di mo talaga kayang sumunod sa iyong kakayanan lamang. Di mo kayang sumunod sa Diyos dahil may pinag-aralan ka. Kasi hindi yan made out of human wisdom. Hindi yan made out of human wisdom, kundi yan ay made out of the demonstration of the Holy Spirit sa pagsuko mo sa buhay mo sa Panginoon. The only way talagang sumuko. Kaya nga let us press on toward maturity. Sabi ng Hebrew 6. Let us press on toward maturity or toward perspection. Na itong isa dito ay yung walang iba, pinag-usapan natin yung baptism in the cloud last time. Nung Martes, pinag-usapan natin yung baptism in the cloud and baptism in the sea. Baptism in the sea, mga kapatid. Kaya nga, mayroon pong baptism in the sea na kung saan ito yung baptism in the cloud sa 1 Corinthians chapter 10 verse 2. To the following, na God baptized us, no, in the cloud. God will baptize us in the cloud. Kaya dito makikita nyo po na yung cloud na pinag-uusapan doon, yung nakalilim sa kanya ang Diyos. Babad na babad sa atin ang Diyos. Babad na babad sa mga Israelita ang Diyos. Kumbaga nakatuon ang Diyos sa kanila. So ang Diyos nagpadama sa mga mananampalataya, sa mga lingkod na pinili niya, mga kapatid, ang kanyang pangunguna sa kanila, ang pagpapatnubay sa kanila ng Diyos, ang Diyos ay nagpakilala at He capsulized Himself through the pillar of cloud by day. No? God capsulized Himself just to disclose Himself to us during the time.
ng mga Israelita nung naglakbay sila sa wilderness. Kaya may kita nyo po mga kapatid, napakayaman ang mensahe ng Panginoon na kapag mabautismohan talaga tayo sa baptism na meron ang Diyos na inihanda, inilaan para sa iyo, wala pong mahirap sundin. Di po mahirap sundin ang kalooban ng Diyos. Kaya lang nagtatalo talaga, kaya nahihirapan tayo kasi meron tayong gustong gawing agenda. Meron tayong will na napaka-strong. We are not ready to break it until the will of God be done. Kasi pag pinilit mong ma-break ka, ay makakrush ka naman. Kaya maraming taong galit sa Diyos. Marami ring taong dismayado sa Diyos. Ang tanong, bakit ka na-dismaya sa Diyos na ang Diyos wala namang ibang pangarap kundi mapabuti ka? Ba't ang dami mong tanong na parang ikaw, ang Diyos mali, ikaw ang tama? No? Pero ang layunin at puso naman ng Panginoon ay ikaw ay mapabuti, ikaw ay masinop, ikaw ay madalhin doon sa kanyang pangako na kung saan pangako na sagana sa lahat ng bagay. Pero bakit hindi mo na-enjoy ang buhay na nasa piling ng Panginoon? Bakit kaya? Kasi alam mo mga kapatid, ang lahat ng iyan ay nakapaloob talaga sa salitang immaturity. Wala po tayo, di po natin kilala siya. Inosente tayo, ignorante tayo. Wala na nga tayong alam, nag-aalam-alaman pa tayo. Yan ang problema natin. Nagpe-pretend tayo na may alam tayo, na gayong wala naman pala tayong alam. Na sabi ng Romans 1:22, di ba? Nagkukunwari ay sila ay nagsasabing sila'y marunong, pero lumilitaw naman na sila'y hangal. Na Bible kasi yan eh. 'Di ba? Salita kasi ng Diyos yan. Ano ang paghuhugutan mong point of reference para maintindihan mo kung saan na nakalugar ang buhay mo? Saan mo pagbabasihan? Ano ang basis ng iyong foundation? Kung saan mo pagbabasihan ang iyong buhay? Ano ang basis ng iyong foundation para malaman mo kung saan nakatungtong ang buhay mo, saan nakalugar ang buhay mo? Ay kung ikaw ay di mo binabasihan ang salita ng buhay, ang salita ng Diyos, saan ka nakabase? Saan ka humuhugot ng foundation? Saan ka humuhugot ng point of reference para malaman mo kung ano ang mali at tama? Siyak talaga na huhugot ka doon sa haka-haka. Huhugot ka na naman doon sa sabi-sabi. Huhugot ka na naman doon sa kay daw-daw. Huhugot ka na naman kay baka sakali. Kaya ito ang problema natin. Kaya mapapansin nyo, pag hindi tayo bumalik sa mga salita ng Panginoon, mahihirapan mong maranasan ang Panginoon. Mahihirapan ka kasi you need to be baptized by the Word of God. Because the water in the New Testament is the Word of God. You need to be cleansed by the Word of God. Para ma-purify ang iyong isip. Kaya nga tinatawag na the letter is the tutor of the mind. You need your mind to be trained. You need our mind to be trained. Kaya nga kailangan matraining right after that God delivered you from the power or from that bondage of sin. When God delivered you, after that, you need to be trained. You need to be sharpened. Kailangan po na talagang tayo ay patalasin, kailangan po tayo ay lumalim, lumawak, tumaas, ay talaga namang mag-igting. Nako, mga kapatid, kaya nga sabi ng 1 Corinthians 14 na you need to grow in the grace of God. You need to grow in the grace of God. Kailangan lumago tayo sa grasya. Kasi ang grasya, mga kapatid, progressive po yan eh. Progressive po yan, whether you like it or not. Progressive po yan. And we need our spirit to be stretched bigger. Kailangan lumaki ng lumaki. Kailangan lumawak ng lumawak. At isa dito na maintindihan natin, itong baptism. Meron pong baptism in water in the name of God. May baptism po in water by Christ's disciples in the name of the Father. Anong pagkakaiba niyan? Pag-usapan natin yan sa mga darating na panahon. Ang aking gusto lang ibanggit sa inyo ngayon, itong baptism of suffering. Itong baptism of suffering na ito, na kailangan maintindihan natin, naalala nyo po ba, nung panahon ng Matthew 20,
'Di ba, yung mga anak ni CBD? Yung mga anak ni CBD, sabi ng sabi nung nanay, then the mother of the son sa Matthew 20 verse 20. No, sa Matthew 20 verse 20. The mother of the CBD, the sons of CBD came to Jesus with her sons. Dala-dala ang mga anak, bit, karay-karay ang mga anak. Dalawang anak niya, bowing down and making a request of him. Talagang nakiusap sa Panginoon. And he said to her, what do you wish? Sabi ng Panginoong Hesus sa kanya. She said to him, command that in your kingdom, these two sons of mine may sit, one on your right and one on your left. Mapaupo siya sa iyong kaliwa at ang isa ay sa kanan. Sa kanan at sa kaliwa. But Jesus answered, you do not know what you are asking. Are you able to drink the cup that I am about to drink? Kaya tanong ni Jesus dito, kaya nyo bang batain? Kaya nyo bang batain ang aking dadaanan? Kaya nyo bang daanan ang gusto kong daanan? Ang gusto ng Ama na aking daanan? Kaya nyo bang batain ang aking madadaanang babatain na hirap na yan? Kaya yung sinabi niya, kaya nga yung my cup shall drink, my cup you shall drink, but to sit on my right hand, yung ang aking mga, itong aking cup na ito, itong aking mga kahirapan na ito, yes, mararanasan nyo. Maiinom nyo yan, mararanasan nyo yan. Pero ang umupo sa kanan ng aking Ama, doon sa kaliwa sa kaliwa na posisyon, this is not mine to give. Hindi po ako ang magbibigay, magpapasya niyan. But it is for those, sabi doon, it is for those whom it has been prepared by my Father. Kundi yung mga pinaghandaan ng Ama, ng aking Ama para sa mga upuan na yan. Kaya mga kapatid, ang Diyos pa rin, it is God the Father who qualified at the end of the day. Sabi ng Colossians 1:12, it is the Father who qualified at the end of the day. It is the Father who qualified whether we are born again or not. Kaya nga, one day at a time lang po talaga na tayo sumunod sa Panginoon. At balang araw, Diyos ang pinaka-final judge. Kaya nga po mga kapatid, ito ang aking gustong tanungin sa iyo sa verse 22. You do not know what you are asking. Sunod na tanong, are you able to drink the cup that I am about to drink? Ito po yung isang klase ng bababaran natin. Kaya mo bang babaran ang aking gustong babaran? Kaya mo bang daanan ang aking gustong daanan? Ang aking pagdadaanan? At talaga mga kapatid, at di ba nung marinig nila na sila became indignant with the two brothers. But Jesus called them to himself and said, you know that the rulers of the Gentiles lord it over them, and their great men exercise authority over them. Pero sabi ni Jesus sa verse 26 din, it is not this way among you. Hindi ganitong paraan sa mundo kung sino ang ulo, yun ang mamumuno. Sino ang dakila, yun ang mamumuno. Sila ang may kapangyarihang mag-exercise. But whoever wishes to become great, sabi ni Jesus, to become great among you. Ang sabi ni Jesus sa verse 26, you shall be your servant. Kung sino mang maging dakila, maging lingkod ng lahat. Sa paglilingkod pa lang mga kapatid, merong ng pagtitiis. Kasi ang mamatay sa sarili na kagustuhan, pagtitiis ang kailangan. Marami kang titiisin, marami kang mararanasan. Kaya nga sabi ng Panginoon, kaya nga kung sino man ang gustong mauna, kailangan matuto siya kung paanong magiging lingkod. Diba? Kaya may kita nyo po, napaka-direct ang pagkabanggit ng ating Panginoon. Na sabi niya sa verse chapter 12 ng Luke verse 50, sabi niya, but I have a baptism to undergo. Ang pagkabanggit ni
pagkabanggit ni Luke ni Lucas sa salita na ito sa Luke chapter 12 verse 50 na the same istorya, mga kapatid, but I have a baptism to undergo, and how distressed I am until it is accomplished. How distressed I am until it is accomplished. Distress na distress ang Panginoong Hesus. Hindi po ito matatapos hanggat hindi po maaalis ang aking distress hanggat hindi po ito aking matupad. Kaya yung but I have baptism to undergo. What baptism is that? What baptism was that? Baptism of suffering. Kaya mga kapatid, kung inyo pong maintindihan na itong baptism of suffering na ito, ang Panginoong Hesus ay nagsasabi kay James at kay John na nagsasabi na kung kaya ba nila din na yung same baptism na to na kanyang dadaanan, mga kapatid, ay kaya ba nilang daanan na ito? At sabi niya, yes, ang aking iinumin, iinom nyo rin. Pero ang maupo sa kinauupuan na kung sino doong magpasya sa kanan at kaliwa, kung sinong maupo doon ay iyan ay inihanda ng Ama na nasa langit. Ang Panginoong Hesus sa Matthew 20:22-23, ang tinutukoy niya doon ay ang walang iba kundi yung baptism of suffering. Kaya nga mga kapatid, kung hindi natin ito makikita bilang isang mananampalataya, bilang tagalangit, citizen of heaven, tayong mga taga-citizen of heaven, mga tagalangit, mga followers ng ating Panginoong Hesus, mga kapatid, whether you like it or not, ang sikat lang kasing gumaan ang buhay natin, pero hindi sikat ang dumaan din tayo sa mga pagtitiis. Kasi ang alam natin, gagaan lang ang buhay natin, pero wala tayong nakita na mayroon din palang isa pang ating dadaanan na gustong padaanan ng Diyos sa atin. Kaya ba nating daanan yung ma-undergong baptism na kanyang hindi siya mapapanuto hanggat hindi niya ito matapos? Mga kapatid, kaya mapapansin nyo po, itong suffering na ito ay isang klase ng suffering na maging katulad ni Kristo Jesus. Wow, hallelujah. Itong suffering na ito, itong suffering ng mananampalataya ng mga tagalangit, ay yung suffering, ito yung tamang termino, ito yung number 1. Ito yung tamang termino ng suffering na yan. Hindi po yung suffering wala kang pera. Hindi po yung suffering wala kang posisyon. Hindi po yung suffering na wala kang makain ngayong araw na to. Alam mo, consequence ng katamaran yan kaya wala kang makain hindi yon suffering na hindi ka nagana. Hindi yon suffering na ikaw naghihirap at iba mayaman. Hindi po yan. Na-predict na ng Panginoon. Na-predict na ang ating success. Ikaw na lang ang mamimili anong gusto mong buhay. Binigay na sa tao yan 100%. What I am talking about suffering is not a suffering na wala kang pera, ikaw ay mahirap, ikaw may kapansanan. Hindi yan ang suffering ang tinutukoy ko. Hindi yan ang suffering na tinutukoy ng salita ng Diyos. Ay suffering for being like Christ. Ito yung suffering for being like Christ, to be like Him. Yung i-maintain mo na di mo makompromise ang katotohanan na humiwalay sa buhay ni Kristo Jesus, yan ang matinding baptism. Hallelujah. Nako. Yan ang matinding baptism. Yan ang baptism, hindi. Tapos na po niyang pinaghirapan yan sa krus Tapos niya niyang pinaghirapan upang sa atin naman, na ating party naman, tayo'y gumaan. Kaya hindi nga siya mahirap sundin. Tingnan mo. Kaya kailangan natin ng Spirit of Jesus. Kasi kung wala yon, kahit kailan din natin kayang sumunod sa Diyos. Kung wala yung buhay na nakapaloob kay Kristo Jesus, hindi natin kayang sundin ng Diyos. Hindi natin kayang mahalin din ng Diyos.
Hindi rin natin kaya sa ating paraan man rin lang. Di natin kaya. Lahat ay parang puro pang ibabaw lang yan. Temporal lang ang ating magagawa. Nasaan yung pang matagalan? Nasaan yung pang eternal? Kaya ito ang ating problema eh. Nagagaling-galingan tayo. May alam tayo, nag-aalam-alaman tayo. Pero di natin nakita kung paano natin one at a time na makita natin na ito yung klase ng suffering ng isang mga tagalangit. Ang mga tagalangit, yung suffering na ating dadanasin dito ay yung suffering is to for being like Him. Sinabi kaya yan ni Apostol Pedro. Sinabi kaya yan ng Apostol Pedro na ang sabi niya sa 1 Peter chapter 4 verse 15, make sure that none of you suffer as a murderer or thief or evildoers or troublesome meddler. Nawa, wag naman mangyari sa inyo na kung kayo man ay magsasuffer ay hindi dahil sa inyong mga kapalpakan, ay hindi dahil sa inyong mga ay grabe, mga kapatid, kaya tayo nagsasuffer, hindi naman talaga nagsuffer tayo dahil ay nako, Diyos ko, mga kapatid, grabe ka. Kala natin yung suffering na yan ay suffering talagang na ikaw ay nahirapan, suffering talagang hindi, suffering ng suffering ito na ikaw at ako ay maging katulad ng ating Panginoong Hesus. Suffering niya na ikaw at ako ay maging kawangis niya. Suffering niya na ikaw at ako ay maging kagaya niya. Mga kapatid, kagaya ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga, kung mapapansin niyo po, ang Diyos po talaga, gusto niyang maranasan natin ang totoong talagang pure na suffering. Kaya sabi ni Peter, wag naman nawa na mangyaring magdusa ang sino man sa inyo. Wag naman nawa, sabi ni Peter, sabi ni Apostol Pedro, magdusa ang isa man sa inyo dahil sa siya'y mamamatay tao, dahil ikaw mamamatay tao. Consequence yung suffering na yung tinutukoy natin eh. Consequence ng ating kasalanan eh. Dahil sa kayo'y magnanakaw, kaya kayo nagsuffer, nakulong ka dahil magnanakaw. Sasabihin mo, Lord, kaya ako, ay nako, nagsasuffer ng ganito, yung pala consequence. Dahil tayo ang salarin o tayo sa ating pagiging pakialamero. Tingnan nyo po. Yan po yan, sinasabi ni Peter, kahit sa verse 16, kung inyong mababantayan, kahit sa verse 16, na ang sabi doon ay ganito eh. Sulat pa natin. Sabi doon sa verse 16 ay eto. Sabi sa verse 16, ngunit kung kayo'y magdusa dahil sa pagiging Kristiyano, dahil magdusa dahil sa inyong pagiging mananampalataya, ito yun eh. Pagiging mananampalataya, mag-suffer man tayo sa pagiging mananampalataya, huwag ninyong ikahiya ito. Sa halip, magpasalamat kayo sa Diyos sapagkat taglay ninyo ang pangalan ni Kristo Jesus. Magdusa man tayo, taglay natin ang pangalan ni Kristo Jesus. Nakakabit tayo doon sa pangalan ng Panginoong Jesus. Kaya makita po natin ano bang klase ng pagsasuffer natin. Ano bang klase ang ating dinanas na suffering? Sana tama. Tamang suffering. Ito yung suffering na kaisa ka ng Panginoong Hesus. Ito yung suffering na kaisa ka ng ginagawa ng Panginoong Hesus. Ito yung suffering to be like Christ. Amen po ba doon? Ito yung suffering to be like Christ. Hindi po yung suffering na nagdudusa tayo dahil evildoers tayo. Nagsasuffer tayo dahil ay talaga namang puno ng kalikuan yung buhay natin. Hindi naman pala sa kalooban ng Diyos tayo nagsasuffer, kundi nagsasuffer tayo dahil sa ating kapakunwarian. Yan ang problema natin, yung kapakunwarian. Kaya nga sabi ni Pablo din, ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo Jesus. Ito pa, ang sabi niya, maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay. Ito pa, makibahagi sa kanyang mga paghihirap.
makibahagi. Bakit ba kapatid? Ano bang tinutukoy na suffering ito? Ito yung suffering the way that God wants. Yung wag nating mai-compromise ang kalooban ng Diyos, wag nating maisantabi ang kalooban ng Diyos at niyakap natin ang kalikuan. At matulad tayo ng sinasabi ng Isaiah 5:20, ang mabuti masama, ang masama mabuti, ang mapait ginawang matamis at ang matamis mapait, binaliktad. Kung ano ang mali, yun ang tama. At masaya pa sila na masaya, sabi ng 2 Peter, masaya pa silang gumawa kung ano ang tama, ikinasasaya pa nila. Hindi yan ang ibig sabihin ng suffering na tinutukoy. Oh, masaya pa sila doon sa mali nilang ginagawa at nagagalak, sabi din ng Romans 1. Kita nyo kung gaano kaliko ang ganitong spirit, kakontaminated na ganitong spirit. Ang baptism ng suffering, mga kapatid, ay hindi po yung suffering dahil gumawa ka ng likong buhay. Kundi ang suffering na tinutukoy ni Apostol Pablo dito at ang suffering na tinutukoy ni Apostol Pedro dito is for being like Christ. Yan yon, for being like Christ. Kaya si Apostle Paul din, nagsabi siya ng isang matinding statement na pag tinukoy sa context ng ministry, na ang kanyang suffering in the ministry, ang kanyang suffering ng kanyang ministry ay para mapunan ang kakulangan. O, tingnan nyo po sa Colossians. Sa Colossians chapter 1 verse 23 to 25. Ito po yung isa sa kanyang mga naranasan na suffering din. Ito yung suffering na tinutukoy niya, kung mapapansin niyo mga kapatid, ay suffering na kung saan na to fill up what is lacking. Ano po itong fill up na ito? Sabi niya sa Colossians, subalit kailangan ninyong manatiling tapat, sabi ng Colossians 1:23 to 25. Sabi niya, subalit kailangan ninyong manatiling tapat at matatag sa inyong pananampalataya at huwag pabayaang mawala ang mga pag-asa, ang pag-asang dulot ng magandang balita na inyong narinig. Niloob ng Diyos na akong si Pablo ay maging lingkod para sa magandang balitang ito na ipinangaral sa lahat ng tao sa buong daigdig, sabi ng verse 23. Ito, verse 24. Nagagalak ako sa aking paghihirap, alang-alang sa inyo. Matindi to. Kagalakan ang paghihirap, alang-alang sa atin. Kagalakan ang magtiis, sabi ni Jesus sa Hebrew chapter 12, verse 2 to 3, na ang sabi doon, buong tiyaga, buong kagalakan niyang hinarap, ang cross, ang kamatayan, kagalakan niyang hinarap yon upang lahat tayo na babata sa hirap, mabigyan tayo ng halimbawa na dapat tularan. Mabigyan, buong galak hinarap ng Panginoong Hesus ito. Kaya sinasabi ng salita ng Diyos na hindi pa natin dinanas ang dinanas ng Panginoong Hesus. Hindi pa umabot sa pakikibaka, na umabot sa dugo ang ating pakikibaka, na ang Panginoong Hesus ay may tumulo ng dugo. Damdamin pa lang ang nasikil sa atin, parang ayaw na nating maglingkod. Damdamin pa lang. Pero alam mo ba na ang Panginoong Hesus nagsasabi na meron po talaga tayong dadaanan. Madadaanan nyo ba? Kaya nyo bang dadaanan yung saro na aking kakarapin? At madadaanan nyo nga. Sabi niya, kaya makikita nyo po yung saro na yan. Madadaanan nyo nga. At yung saro na ito ay sarong hindi para dahil sa dulot ng kasalanan o kalikuan na ating ginawa. Ang tawag po yun consequence. Kundi ang paghihirap na ito ay paghihirap to maintain for being like Christ. Ay ma-maintain natin yan, mapanatili natin na Lord, di baling magtiis ako, huwag ko lang maisantabi ang kalooban mo. Oh, hallelujah. Huwag ko lang maisantabi
mga kapatid, yes, nagkakamali din tayo. Yes, pero talagang pwede rin tayong magbago dapat. Pwede rin tayong dapat magpihit ng buhay mula sa kalikuan patungo sa katuwiran ng Diyos. Kaya nga po, dito sa verse 24, sabi ng Colossians 1, na ako'y nagagalak sa aking paghihirap. Alang-alang sa inyo sapagkat sa pamamagitan nito'y na ipagpapatuloy ko ang paghihirap na kailangan pang gawin ni Kristo para sa iglesia na kanyang katawan. Ako'y nagiging lingkod nito nang piliin ako ng Diyos upang ipahayag sa inyo ang kanyang salita. Dito sa atin, sa English version, sabi rito, mga kapatid, if indeed you continue in the faith firmly, established and steadfast, not move away from hope of the gospel that you have heard, upang hindi ka matinag, di ka talaga mauga, no? Sa gospel na iyong narinig, which was proclaimed, na ito'y pinahayag in all creation under heaven, sa silong ng langit, sa lahat ng kanyang mga nilalang, of which I, Paul, was made a minister. Ako, si Pablo, ang ginawa ng Diyos na kanyang lingkod. Now I rejoice in my suffering for your sake. Now I rejoice in my suffering for your sake. And in my flesh, I do my share on behalf of his body. I do my share in behalf of his body, which is the church. Which is the church. Ang filling up, yung body na tinutukoy dito, itong ministry na tinutukoy dito ay ang kanyang simbahan. Ang simbahan, at walang ibang body ito, ay ikaw at ako bilang simbahan. Bilang simbahan, as a temple of the Holy Spirit. Bilang simbahan, mga kapatid, which is the church, na kung saan tayo ang simbahan, tayo ang iglesia, tayo ang kanyang kumakatawan na namatay si Kristo para dyan upang tayo ay talaga namang makalakad sa kalooban niya. At itong sinabi niya sa verse 24, in filling up what is lacking in Christ's affliction. In filling up what Christ, no? In filling up, hallelujah, in filling up what was lacking. Ano? In filling up what was lacking, what is lacking in Christ's affliction. What is lacking in Christ's affliction? Napaka-tricky, ano? Pero ano ba ang context nitong sinasabi? Di ba, how could anything be lacking? Paano ba kukulangin yung suffering ni Christ? Hindi ba sapat yon? Ang suffering na tinutukoy ni Pablo dito, yung Christ suffering ay kumpleto po yon. Walang pwedeng mag-claim na yun ay hindi kumpleto. Kasi ang tinutukoy ni Paul dito na yung filling up what is lacking, or yung Christ affliction na tinutukoy dito, hindi po yung atonement. Hindi po yung atonement. Ano po yung atonement? Work of Christ. Hindi po yung atonement work of Christ. Kasi sapat yun, yung ginawa ni Kristo sa krus. Kumpleto po yun. Sinabi pa nga niyang it is finished. Ibig sabihin, kumpletong-kumpleto po yun. Now, ang suffering na tinutukoy dito, na kung saan ay walang iba kundi suffering to be a perfect servant. And second, letter B, to be a representative of Christ to the church and to the world. Yung maging representative ka, perfect servant ka, ikaw yung perfect picture, ikaw yung buhay, living proof of our theology. Ikaw yung living doctrine of our teaching. Ikaw yung buhay na patotoo. At mag-suffer ka man dahil yung patotoo na yan ang iyong iniingatan.
yung patutuong maging representative na ang kingdom ng Lord sa earth ay ma-display sa lupa. Na ang kingdom na ito, yun yung wangis na kaisa ni Kristo Jesus, ay ma-display mo sa lupa. Hindi po yung atonement work of Christ. Kompleto po yun. At yung word na in filling up what is lacking, ikaw mga kapatid, yung mga baguhan na nahihirapan na makasunod sa Diyos, ikaw ang kanyang magsisilbing modelo sa kanila, buhay na modelo. Ito po yung matinding baptism. Ikaw po yung buhay na modelo. Ito yung baptism of suffering. Ang akala natin tungkol lang dito yun sa mga pagpapala. Ay nako, puro tayo naka-enjoy lang sa ginhawa. Sinong makakaalam? Sinong sa inyong nakakaalam na sa ginhawa, hindi naman lahat nabuo dyan? O, tingnan mo. Sa ginhawa, hindi naman lahat nabuo dyan ha. Hindi rin naporma ang kalooban ng Diyos. Kaya ang daming ang nakaranas na ng ginhawa, dulot ng ebanghelyo, dulot ng matinding pagpapala ng Diyos. Ang dami nang nawala sa Diyos. Kasi na-sidetrack sila, na-divert sila. Di nila alam i-handle ang success. Kaya pinapaintulot ng Diyos ang suffering. Anong klaseng suffering? Hindi yung naghihirap ka sa kasalanan mo, kundi yung suffering na mapanatili na wag makompromise. Ito yung perfection. Ito yung mabuhay. Ang buhay ni Kristo Jesus sa buhay mo. Sa buhay natin. Oh, hallelujah. Kasi nabuhay naman ang Panginoong Jesus at namatay sa katawan. No? 2,000 years ago, nabuhay na siya para doon sa Israel. Namatay siya para doon sa Israel. At yung manifestation na yon ay manifestation ng pag-ibig ng Diyos sa mga tao na kung saan kinatagpo yon sa pamamagitan ng kanyang katawan na display ang matinding pag-ibig sa ginawa ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Na-display ang matinding pag-ibig. Ito matindi. Kung bakit yung suffering na yan. Ang matindi dito, yung Panginoong Yesus na ating kinikilala, na ating pinayagang magsalita, pinayagan sa buhay natin, naghahanap siya ng human vessel. Naghahanap siya ng human vessel today na magiging channel na at nag-i-expect siya na ikaw ang magiging vessel, instrument na magiging visible manifestation ng kanyang pag-ibig dito sa lupa. Oh, yung makulit mong asawa na yan, paano mo ba dinidisplay ang pag-ibig ng Diyos dyan? At pag i-display mo ang pag-ibig ng Diyos na totoo, talagang mahirap sa party mo yan. Kasi bakit? Asawa mo na nga ang mali. Asawa mo na nga ang nagloko. Asawa mo na nga ang gumawa ng lahat. Asawa mo na nga ang ganito. Pero ang tingin ng asawa mo, ikaw mali, siya tama. Paano mo ba dinadaig ang masama ng mabuti? Yan ang ibig sabihin ng suffering. Yung daigin ng mabuti ang masama. Yun ang filling up. What is lacking? Naghahanap ang Panginoon ng human vessel, naghahanap ang Panginoon ng channel of channel or instrument na display mo ang Christ-like character. Hallelujah. Madali ba? No. Sabihin ko sa iyo, di madali. Madali ba yung ikaw ay ma-persecute dahil sa katotohanan? Hindi, madali. Pero worth it. Kasi may reward sa bandang dulo. Kaya nga malaki ang pagkakaiba ng gift and reward. Kaya nga sabi ng 2 Peter chapter 1 na lagi kong paulit-ulit, na in your faith supply, idagdag nyo sa inyong pananampalataya ang kagandahang loob, kaalaman,
ay makinig ka. Kaalaman, idagdag, right after na maligtas ka, tumanggap ka ng gift na galing sa Diyos, right after that, you need to exercise. Exercise or practice, sabi ng Philippians 4:9. Practice. Yung what have you have seen in me. Yung Philippians 4:8, yung noble, trustworthy, yung finally, brethren, therefore. O di ba? Kung iyong mababantayan, yung trustworthy, yung kabutihan, yung katapatan, yung ganito, i-practice ito. Ang tagal mo ng Kristiyano, kaya ka na lagi na lamang, na laging sumisemplang. Ang tagal mo ng Kristiyano kasi yung isip mo hindi na trained. Daily life sharing na yan. Kaya nga po, as a chosen vessel, kailangan tayong maghanda. Kasi dadaanan talaga natin yung hardships. Dadaanan talaga natin yung rejection. Dadaanan talaga natin lahat yan. Kasi anong i-expect mo sa walang alam tungkol kay Kristo Jesus? Di siyempre, ang mga taong walang alam kay Kristo Jesus at walang encounter na genuine kay Kristo Jesus, ang mga ito, mga perfectionist. Lalo na pag sila'y self-sustaining, self-sustainer, talaga namang mayaman, may kaya, ay talaga mahirap mo mapaniwala yan. Oh, kasi bakit? Bakit ikaw, kung may Kristo ka, ba't ikaw naghihirap? Samantala ako walang Kristo, ako mayaman. Basta malang ba mapaniwala ang mga ganong tao? Oh, nangangahulugan ba na kung mayaman ka, okay ka sa paningin ng Diyos? Bakit yung lalaking mayaman na yon nagpakasasa sa sanlibutan? Bakit naghirap siya sa harapan ng Diyos? Nagpakasasa ka, sabi niya. O tingnan mo, hindi nga talaga. Kasi sinasabi ng Luke chapter 12, mag-ingat yung mga taong, hallelujah, mag-ingat yung mga tao sa laki ng kayamanan. Kasi ang buhay ng tao wala sa laki ng kayamanan. O kaya may iisip mo, hindi ba, ay nako, Diyos ko, maniwala ka sa akin. Ay, grabe. Dadaanan talaga natin ng rejection. Dadaanan talaga natin ng the same hardships, the same rejection. Ni-reject nila si Jesus. Mga kapatid, yan ang matinding suffering ang manatili kay Kristo Jesus. I am not talking about suffering yung naghirap ka, wala kang pera, mahirap ka, wala kang trabaho. Ibang suffering yan eh. Consequence madalas yan ng ating katamaran. Consequence yan madalas ng ating di marunong magpaturo. Yung proud spirit. Consequence lahat yan eh. Ignorance. Consequence lahat yan ng mga ganyan. Ba't ka naghirap? Ba't ka nagtiis? Bakit ka hindi mo ginawa ang parte mo? Yan ang consequence lahat. Pero ito, hindi ito yung suffering na dahil dyan. Ito yung suffering na mapanatili ang katuwiran ng Diyos sa buhay mo. Ito po yung klase ng suffering na kung saan ay to maintain the Christ-like character. Ma-maintain yan sa buhay natin. To be like Him. To be pure as He is pure. To be perfect as He is perfect. To be merciful as He is merciful. Wow, hallelujah. Mga kapatid, ito yung ating suffering na matindi, nakakaharapin dahil hindi ganito ang mundo kung gumalaw. Ang mga makasanlubutan at makalaman ay hindi ganyan gumalaw. Ngayon, ikaw ang kanilang nire-reject. Ako ang kanilang nire-reject. Kagaya nito, hindi sikat na mga aral ito. Ano ang sikat ng mundo? Di siyempre, alam mo na yun. Kaya may kita nyo po, mga kapatid, ito yung vessel, ito yung channel, ito yung instrument na kailangang mabaptize ng the same baptism na yan, ng kasuffering na yan, na kailangang mabaptize sa the same drink, the same cup of suffering, na kung saan ininom ni Kristo Jesus yung saro na yan, ay parehong saro na yung dadaanan.
Saro ba dahil sa kalikuan? Ito yung saro na ma-display mo ang katuwirang nilagay na ng Diyos sa buhay mo. Tinanim na ng Diyos sa buhay mo. Yung likeness na yan na nilagay ng Diyos sa buhay mo, na posible na nilagay ng Diyos sa buhay mong nilakaran mo na ngayon, na na-enjoy mo na ngayon. At the same time, mayroon pang level by level, progressively, may madadaanan tayong mga pagtitiis. Wow, hallelujah. Yung magtiis tayo na kung saan ay yung Panginoong Yesus. Kaya nga si James at saka si John at saka si James after noon sila'y na-persecute, nag-suffered sa kanilang ministry in Christ Jesus. Kasi talagang, ay grabe yung mga takot nila noon. Right after, kaya yung dalawang disciple doon sa Emmaus, umalis na sila sa Jerusalem. Kasi ang lahat, natetense lahat, takot lahat. Kaya sinabi ni Jesus, peace be with you. Pag sinabing peace be with you, you are in the right track. Nasa tamang destiny ka, nasa tamang lugar ka, at minamali ka lang nila. Ikaw yung tama, pero ikaw yung laging tingin nilang ikaw ang mali. Kaya nga mga kapatid, itong persecution na to na dinadanas nila, itong mga naranasan nila, itong labor na ito, kahit sa gitna ng mga signs and wonders and miracles, alam nyo po na kung saan na maraming na ipagwagian kay Kristo, balik kay Kristo Jesus, balik sa kaharian ng Panginoon, pero gayon pa man, sila ba ay nalibre sa suffering? No. Kasi ang mapanatili ang iyong relasyon kay Kristo, meron po talagang cup o saro na iyong dapat inumin to fill up what is lacking. Ano yung lacking na yun? Yung to fill up the love of Christ. Yung to display extension, maging extension ka doon sa love of Christ, yung pag-ibig na yan, na puro pure na pag-ibig, ma-display mo yan as a channel or an instrument of God to extend that sa mga baguhan na hindi kilala ang Panginoon. At dahil sa iyong nakikita at di matingkalang pag-ibig, dahil sa nakikita sa iyo ang ugaling langit na kaakit-akit, ang daming nakakapagbalik loob sa Diyos. Wow, hallelujah. Kaya mga kapatid, itutuloy pa natin tong message na ito. Kasi kung inyong mababantayan, ang Diyos talaga po, gusto siyang makipag-usap sa iyo. Gusto siyang makaranas ka ng talagang extreme end na pagpapala. Ito yung extreme end na pagpapala na which is the power of the Holy Spirit ma-display sa iyong buhay. Ma-display ang salitang all of my heart. Ma-display ang tinatawag na pusong nakaisa ang Panginoong Hesus. Hallelujah. Holy acceptable to you, and I know I can't do anything Hallelujah. without you, Lord. Oh, yes, Lord. And the only thing That my heart's desire is to be in you and your will alone, oh my Lord and my God. I worship your holy name. O Panginoon, sa oras na ito, itinataas ko ang aking mga kapatid na dumadanas ng persecution, dumadanas ng pagbibintang ng
kaaway sa kanila, Lord, I pray na ma-overcome nila ito, Lord. Ang suffering na ito, Panginoon, na kung saan, what is right suffering in your eyes, Lord, I pray na ma-overcome namin ito. Ang tiisin, bigyan mo kami ng iba yung lakas, na yung hirap, anumang hirap na aming dadanasin, Lord, we pray na di ka namin makompromise. Di ka namin maisantabi, Lord. Turuan mo kami na ma-display ka namin as a channel of your love. As a channel of those who are being saved. Hallelujah. Maging lingkod kami sa mga isa sa mga niligtas mo ay ma-display ka namin ang Christ-like character. Na hindi po kami aatras anumang aming mga suffering na dadanasin. Di ka namin isasantabi, kundi bagkus aming ipagmamalaki ang pangalan mo sa kalagitnaan namin. Salamat, Lord, in Jesus' name. Thank you, Lord, sa lakas, sa buhay. Salamat sa kalakasan. Salamat. In the name of Jesus, sa lakas na bigay mo, Panginoon. Oh God, bless your holy name. We bless your holy name. Oh, in Jesus' name. Thank you, Lord. Hallelujah. Oh, yes, Lord. Hallelujah. And this life that I am giving you, Lord, for the innocent I go to you. Hallelujah. Thank you, Lord. In Jesus' name. Amen and amen.